We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Sobra 500 ka mag-uuma sa Davao Region, apektado na sa El Nino. Kapin 22 million pesos natala nga danyos sa mga umahan. Zamboanga City nakatala og labing taas nga heat index nga miabot sa 45 degrees Celsius. Ubang Zamboangenyo midiskarte aron maminusan ang kainit sa panahon. Anaa sa 161 ka kabalayan sa Cagayan de Oro City, gipang demolish. Mga apektadong residente nangayo og tabang sa LGU. Og tubong Tacorong City sa Sultan Kudarat, rank 4 sa 2024 Electronics Engineers Licensure Examination. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Bisan sa epekto sa El Nino, gipasalig sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 nga nagpabiling dili apektado ang fisheries industry sa riyon. Atong saro ng dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagpabiling bastante ang supply sa isda sa Davao Region, luyo sa hulga sa El Nino, sumala sa BFAR 11. Sa nagpadayong epekto sa El Nino sa Davao Region, walay natala ang kadaot ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 sa fisheries industry sa rehiyon. Sa pinakauling datos sa BFAR 11 ni atong April 12, wala sila natala ang toxic red tide nga usa sa mga epekto sa El Nino. Walahi nga nakatala og red tide ang Davao Region ni atong February 2020 sa Balite Bay, Matis City. Apan nagnegatibo na kini sa testing ni atong 2021. Wala sinatala nga fish kill tungod sa El Nino sa Davao Region base sa pinakaulahing report kagahapon April 22. Apan dunay fish mortalities nga natala sa Davao City ug Davao Oriental. Apan tungod matod pa kini sa mga hagit nga ginakatubang sa mga operator sa pag-manage sa mga isda. Kinahanglan lang gyud na ang ato ang mga fish ponds kuan siya kanang well managed siya para ma-prevent nato kung ang further damage. Samtang sa price monitoring sa BFAR 11, wala matod pa'y fluctuation sa presyo sa mga isda tungod nagpabiling bastante ang supply ug production. Sa weekly price monitoring sa BFAR niya atong April 15 hangtod April 19, ang small to large size sa bangus ana sa 135 pesos ngadto 220 pesos. Ang large tilapia 150 pesos ngadto 180 pesos. Ang shrimp ana sa 290 pesos ngadto 440 pesos. Ana usab sa 140 pesos ngadto 190 pesos sa galunggong. Samtang ang tulingan ana sa 100 pesos ngadto 160 pesos. Total fish production natin po for 2023 was almost 76,000 metric tons. Nagkaroon po tayo ng growth rate na 10.3% pagdating po sa capture fishery sector. Gibudyag usab sa BFAR 11 nga doon na sila mitigating measures karong panahon sa El Nino. At doon na sa mga programa nga giandam ang BFAR kauban ang DSWD 11 nga makatabang sa mga mananagat karon na sinati ang hulaw. Promote na mo always na ang atong mga mananagat is magkuha gid sila og insurance no from our PCIC para makover sila in case of damages during calamities. Sara, sa atong pakikinabi sa mga mamaligayong isda dinhi sa Agdao Public Market, wala matod pa'y kalihukan sa presyo sa mga isda sa pagkakaroon. Samtang bukabat na sa kapin 1 million ka fingerlings nga gilangkuban sa tilapia, pantat o bangus ang gidistribute sa BFAR sa Davao Region. Sukad pa niya itong March 1 hangtod April 15. Agig suporta sa mga small-scale fisher farmers. Sara.
Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Kapin 22.5 million pesos na ang danyo sa umahan sa Davao Region tungod sa labihang kainit sa panahon. Sobra 500 ka mag-uuma na ang apektado. Samtang nagpadayon ang damage assessment sa Department of Agriculture sa Socsargen sa mga nadanyos sa epekto sa El Nino. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Naguol na ang mag-uumang Cebu Cajes tungod sa epekto sa El Nino sa iyahang mga pananom sa Baguio District, Davao City. Gani kining iyahang gibaligya nga talong naapektuhan ang kalidad tungod kuwang og tubig ni minuspod ang bunga. Kaniadto nga 50 kilos kada semana nga harvest karon anaa na lang daw sa 30 kilos. Gawa sa talong naapektuhan pod ang uban pang pananom sama sa lettuce ug kamatis. Ang ilang problema, patubig. Kami nga mga naa sa ginatawag og upland nga wala pa gyud makaputap og maayong irrigation, so ginatawag mga water catchment. So depende gyud mi sa ulan. So butang nato sa akong production sa akong farm, makaingon ko naa na gyud ko sa mga 30% to 40% ang ginatawag na reduction sa among production tungod sa kainit. Usa lamang si Cajes sa 556 nga apektadong mag-uuma sa Davao Region tungod sa labihang kainit. Sumala sa Department of Agriculture Region 11, 547 hectares na sa umahan ang apektado nga nagkantidad og 22.5 million pesos. Sa maong ihap, 227 ka hektarya ang pwede pa masalbar apan ang 320 hectares dili na matabang. Kasagaran niini anaa sa Davao del Sur. Saga sa apektadong pananom, mga upland vegetables. Hinoon may alokar na ang DA og 24.5 million pesos alang sa rehabilitation aron matabangan ang apektadong mag-uuma. Gastusin natin ang budget natin for farmers and whatever support. Para hindi naman pera natin, gastusin natin yan, provided it will go directly to the beneficiaries. Apektado na sab ang mga mag-uuma sa Socsargen Region. Gikan sa Barangay Rojas nga usa sa mga hilit nga barangay sa Coronadal City, din hinalang una sa Barangay San Isidro temporaryong mipuyo ang mag-uuma nga si Sally Mamon ug ang iyahang banay. Kini human nga matay ang iyahang mga tanom nga mais ug lubi sa bukid gumikan sa kakulangon sa tubig. Stand permit gikan sa init. Dili kami ka pangubuhi dito sa bukid. Giangkon sa Department of Agriculture Socsargen nga nagrabihan gayod ang rehiyon sa epekto sa El Nino. Sagad matud pa sa mga nangadaot nga tanom tungod sa kainit sa panahon, mawampalay, mais ug uban pang high-value crops. Yung Region 12 is one of the region na severely affected ng drought dahil nga po ilang months na rin po tayo hindi nakakaranas ng pag-ulan. Nagdeklara na og state of calamity ang lokal nga kagamahanan sa Maguindanao del Sur. Sumala sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, miabot na sa kapin 345 million pesos ang danyo sa agrikultura sa probinsya. Kapin 5,000 na sab ka mag-uma ang apektado. Sa karon parayon ang damage assessment sa lugar ug ginatun-an sa PDRRMO ug LGU ang tabang nga ilang ihatag ngadto sa mga apektadong mag-uuma. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ana sa 161 kakabalayan ang gipangguba sa Cagayan de Oro City, subay na sab sa mando sa korte. Hinuon walay kagubot sa demolisyon sanglit voluntaryong giguba sa mga residente ang ilang mga balay. Ani report. Iyahay sa pagdukdok sa mga pader, alkoba ug bungbong. Ingon man paghakot sa ilang appliances ug uban pang gamit. Ingon ani ang eksena sa dulan 200 ka mga panimalay sa Santa Cruz, Mandomol sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City adlong Martes human nga gipatuman ang demolition order. Ang order nagikan pa sa Korte Suprema human nga mipabor ang desisyon sa pamilyang Maandig nga mo'y tag-iya kuno sa yuta nga gibarugan sa kabalayan. Ang mga residente tumang kagool ang gibati sa pagdemolish sa ilang kabalayan. Ang uban, dako ang pagmahay, labi pa nga sobra 20 katuig na silang nagpuyo sa lugar. Dismayado sab sila sa daw kulang nga hinabang nga ilang nadawatan gikan sa LGU. Naon tay mga kas-assistant unta ayuda nga bisag gamay lang unta nga para pambalon unta sa mua ba. Wala man gimi tagay. Oh. Yeah, wala po yung mga LGU sa kuan city nga hingani sa mua din nga before pa sa demolition wala gi sila nagpakabana sa mua diri ba. Nagkaroon dagan na problema o kani
para sa ilaha. Problema asa sila magpaingon. Dapat daw ni barangay captain or mga kwan diri sa kuan nga mag-assist pod sa amuaw. Giklaro sa Barangay Council sa Makasandig nga niadto pang Enero paunta papahuwaon ng mga residente. Apan gitugutan sila nga malugwayan og laing 3 ka bulan aron makapangita og kabalhinan. Wala sab kuno sila nagkulang sa pagpahimangno kanila nga adunay demolisyon nga ipahigayon tungod sa mando sa Korte Suprema. Andam sab kuno sila nga mutabang. Gani ana sab ang pipila ka mga representante sa CSWD, CHOD ug City Mayor's Office. Kami sa barangay kaning og ang council no sa syudad no sa City Mayor's Office no nagyod no nagvalidate gani man nagvalidate sa 161 ka household dinhi sa Santa Cruz Mandomol. Gani man sinakita ninyo nga naay naglabay nang agdala og bugas no, so, oo kay gipang validate na sila na inform na gyud na sila. Kumpleto sab ang kapulisan ug Task Force Oro nga naghatag og seguridad sa ginahimong demolisyon sa lugar. Gagamit na to ang salaang pulis na to para magkuhan sa mediation o negotiation na kailangan na gid sila mo vacate kay nag-order from court. So sa pagkakaroon wala na tay kuan, wala na resistance, pati mismo sila aside sa demolition team na 100 ka buok, nangunay na pod ang mga tagbalay. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nahilis na ang gibantayang low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility duol sa Mindanao. Sa karon walay na monitor ang pag-asa nga pagdaot sa panahon ug easterly sa makaapekto sa panahon sa nasod nga magdala og init nga panahon. Sumala sa pag-asa, posibleng moabot gyapon sa 40 degrees Celsius pataas ang temperatura sa nagkadayang lugar sa nasod. Hinoon doon gyapoy posibilidad sa pag-ulan, epekto sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Basilan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Socsargen ug Davao Region. Heavy to intense rains ang gipaabot sa ubang lugar, busa mahimong alerto sa baha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nasinati sa Zamboanga City ang labing taas nga heat index nga anaa sa halos 45 degrees Celsius. Apan bisan nakasinati og pag-ulan ang syudad karong adlaw, nagpabiling taas ang nasinating heat index sa syudad sumala sa pag-asa. Busa ang mga Zamboangenyo, iyahay og diskarte aron maminusan ang kainit sa panahon. Ano yung report ni Krisa Dapitan? Alas 11 sa buntag adlawng Lunes, nasinati sa Zamboanga City ang 44.7 degrees Celsius nga heat index sumala sa pag-asa Zamboanga. Matud pa, kini na kuno ang pinakataas nga heat index nga nasinati sa syudad. Gani, ang sama ni Michael nga usa ka trabahante sa junk shop, mangita og paagi aron dili mabulad sa init sa adlaw. Kaliente ka naman, hindi na normal. Ang sama mo, sombra, tamagwa, kansol man, kalor. Sa weather forecast sa Pag-asa Central Office adlawng Lunes, posibleng masinati ang 45 degrees Celsius nga heat index adlawng Martes sa Zamboanga City. Busa, ang lokal nga kagamhanan sa syudad, gikansela na ang tanang in-person klase sa pribado ug pampublikong tunghaan. Hinoon, maayo na lang kaysa ulahing tala sa Pag-asa na sinati ang cloudy nga panahon sa syudad adlawng Martes. Hinungdan nga naminusan gamay ang nabating kainit sa panahon. Weather condition natin dito sa Zamboanga Peninsula ay magiging cloudy ngayon. Medyo umambon kanina kasi meron kasing biglang namuo na mga thunderstorms dito malapit sa Zamboanga sa may Celebes Sea. Bigla siyang lumabas, bigla siyang nagkaroon ng thunderstorm kaya may ganito yung weather condition natin. Apan bisan niini, nagpabiling taas ang heat index sa syudad. Gani, as of 2 p.m. adlawng Martes, anaa sa 40.2 degrees Celsius ang heat index sa syudad. Gani, posible gihapon nga masinati pagbalik ang 45 degrees Celsius nga heat index sa mga mosunod nga adlaw.
Hinuon, posible sabang isolated rain showers ug thunderstorm. Busa, gipahimangnuan sa ahensya ang publiko nga mangita og panagang sa kainit sa adlaw, lakip na sab kung muulan. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Gipasidadaan sa Davao City LGU ang nagapamakyaw nga mga taxi driver sa Davao International Airport. Kinihuman sa mga reklamo sa pipila ka mga pasahero. Ano ang report ni John D. Esteban? Kining video nga gihatag sa usa ka pasahero ngadto sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita nga naglalis ang pasahero ug ang taxi driver tungod inay metrohan ang gamiton. Gikontrata naman hinuon siya sa taxi driver. Gikan daw siya sa Davao International Airport ug padulong sa Sasa. Apan sumala sa taxi driver, duol ra kaayo ang destinasyon. Maong gipangayuan og fixed rate nga 150 pesos. Nagpasakay pagyud daw og laing pasahero nga munaog sa panakan. 200 pesos ang gisingil kaniya. Gawas ni ini, doon na say netizen nga nagpasibaw sa iyang kadismaya sa taxi driver nga nasakyan nga namakyaw. Wala po daw security personnel anang tungura nga naka-duty sa kaadlawon. Ang maong post nakaabot kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug subling gipasidad-an ang mga pasaway nga driver. Dinhi pa lang daan sa taxi bay ginapay mangnuan na sa CSU Augmenti ang mga pasahero nga kuhaon ang body number sa taxi ingon man pangalan sa driver. Kay ugaling mangontrata kini kanila, dali kining matrace. Hindi ko na sila makatransact dire ma'am, iwan ko lang sa labas. Kaya kinaikit na mo sila dire. Okay. Pag dire, aware sila, picturean nyo kaagad yung taxi. Pagkatapos, at least may nakapire na kayo. In case of magano yung driver sa inyo, complain nyo. Ang taxi driver nga si Bernardino, wala makauyon sa hinimuan sa ubang badlungong drivers. Makuan po mi kay siyempre ang uban mga trata niya, ang uban dili na kuan yun ang uban, madamay na tinarong og pamasahero. Sumala sa Kaap Davao, human sa hitabo, ibalik nila ang complaint desk aron paspas ug dali ra makareklamo ang mga pasahero batok mga badlungong drivers. Ila matud pang pangitaan ug pamaagi nga mamuntaran kini og 24/7 nga complaint desk. Taliwala sa kakulangon sa ilahang staff. Makigpulong sab sila sa mga hingtungdang ahensya labi na sa LTFRB kalabot niini. Ibalik usab sa Kaap ang accreditation sa mga taxi drivers sa airport. Part of the accreditation is the katong magbitay og katong dako kay nga murag ID. That would easily be identified by the passengers, no. Nakigalayon sila sa LTFRB ug ubang hingtungdang ahensya aron daling matrace ug masampulan ang mga gapangontratang taxi driver gawa sa airport. Alang sa mga dunay reklamo sama niini, mamahimong i-report dayon sa otoridad. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Patay ang usa ka lider sa BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ug 11 kakaubanan ini atol sa military operation sa Maguindanao del Sur. Duna say na-recover ang kasundaluhan nga mga armas sa BIFF. Ani ang report ni Abby Caballero. Atol sa military operation sa Barangay Kitango, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur niadtong April 22, patay ang giingong lider sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF nga si Kagi Karyalan ug ang laing 11 niini kakaubanan. Lakip dinhi ang igsuon ni Karyalan nga si Sagi Animbang nga maumatod pa ang operation chief sa maong grupo. Ginaila pa sa otoridad ang uban pang namatay. Samtang duna matud pay 7 ka samdan sa sakop sa kasundaluhan, hinuon anaa sila sa stable nga kondisyon. Milungtad matud pa og kapin oras ang pinusilay sa nasangpit nga mga grupo. Nagpaplano silang paggawa ng mga karahasan laban sa ating mga kasundaluhan at sila ay nag-iipon-ipon doon kaya nagkasatalayo agad ng operasyon. Sa gipahigayong clearing operation, na-recover sa otoridad ang 12 ka mga armas sa BIFF. Samtang naka-full alert status ang otoridad o galing manimalos ang BIFF. Buong pwersa ng Joint Task Force Central ay naka-alerto na at yun ang inaasahan natin pero naka-prepare tayo palagi. Nang hinaot ang 6th Infantry Division nga pinaagi sa maong operasyon, mubalik sa sabakan sa gobyerno ang mga sakop sa BIFF. Maraming magbalik loob dito sa gobyerno at nakikita nila na marami na ang natatamaan sa kanilang mga grupo. Marami nang nagpaparamdam sa ating mga kasundaluhan dyan sa ground na gusto nilang magbalik sa ating gobyerno. Ako si Abby Caballero
para sa One Mindanao. Anana sa kustudiya sa Bahada Police Station sa Davao City ang duha ka mga persons of interest sa kasong pagpatay sa mag-live-in partner nga mutanaw lang unta og concert sa syudad. Giproseso na sa scene of the crime operatives sa forensic unit ang fingerprints o footprints sa mga POI aron i-cross-match sa nakitang fingerprint sa 6th floor o sa nakitang footprint sulod sa condo unit kung asa nakita ang patayng lawas sa babaeng biktima. Ang duha ka POI pulos taga Sultan Kudarat, Maguindanao. Ang usa kanila mao'y nagbook sa grentahang condo unit sa babae samtang wala pa gibutyag sa kapulisan kung nganong anaa ang laing POI sa lugar. Limitado lang sab ang tubag sa kapulisan gumikan sa nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Apan base sa gikuptang ebidensya, dakong posibilidad nga sa kaso ang kaso kay love triangle. Pero padayon pa ang investigasyon sa otoridad niini. Gipailawom na sab sa autopsy ang patayng lawas sa mga biktima. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 48 anyos nga lalaking gituuhang nakainom, patay human na lumus sa dagat sa Barangay Daliao sa Davao City. Otoridad nagpahimangno nga kung mamahimo, dili mo inom og ilim nung makahubog samtang nag-swimming. Ano report ni Argil Relator. Gilayong gi-revive pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation kining usa ka lalaki human na recover ang lawas niini dihang nalumos matud pa sa usa ka beach resort sa Barangay Daliao, Davao City Domingo sa hapon. Gilayon sab kining gisakay sa ambulansya sa may responding Central 911 aron dalon sa ospital. Apan gideklara na kining dead on arrival sa doktor. Nag-inom maguni siya sir ko yung iyang mga friends no that time. Kanya wala makabantay ang kaniyang mga amigo nga kini siya niadto sa lalom nga part niya pagbantay nilang wala na mo ubalik. So ilang gi-check. Usa ka minor de edad matud pa ang nakareport nga dunay nakitang lawas nga naglutaw-lutaw sa dagat. Giila ang biktima nga si Randy Saberon, 48 anyos. Ang Coast Guard District Southeastern Mindanao nagpahibalo sa katawhan nga delikado ang mag-swimming nga nakainom. Taas matud pa ang risgo sa aksidente, labi na ang pagkalumos, kulango sa ilim nung makahubog. Sa regional report sa World Health Organization kung WHO sa Western Pacific, 13% sa drowning death sa Pilipinas kay nakalink sa alcohol consumption o ang pag-inom og ilim nung makahubog. Dugang pahimangno sa kapulisan. Kung na may mga kauban buyagon nato nga dili mo adto sa lalom nga part sa dagat no kay para maiwasan nato ingon ani nga panghitabo no. Imbis maglipay-lipay, maglamay na hinuon. Gumikan aning usahay nga kumpiyansa lang ta. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga kabalayan nga nahimutang daplin sa suba sa usa ka barangay sa Zamboanga City, gikabalakan nga mahugno gumikan sa guba nga riprap. Mga residente nang hinaot nga maaksyonan kini una pa man masinati ang mga pagbaha sa syudad. Ani ang balitang barangay ni Efren Mamak. Guba na ang halos katunga na niining usa ka balay daplin sa suba sa Daisy Road, Barangay Giwan, Zamboanga City. Kini gumikan sa guba nga riprap sa mong lugar. Busa ang tagbalay, nabala ka nga basin og mahugno ang balay. Kung pwede siya natulungan nila kami na di kami mag-worry sa darating ng ulan. Sumala sa council sa Barangay Giwan, nagubang riprap sa lugar dala sa grabing pagbaha tungod sa epekto sa bagyong Paeng niadtong 2022. Panawagan sab sa mga residente gikan sa kasigvit nga panimalay sa maong suba nga unta maaksyonan na kini sa gobyerno una pa man makasinati og pagbaha ang syudad. Yan ang tinatakutan namin dito kaya kami nag-ano na para ipaayos na yan. Hinuon sumala sa barangay, lauman nga ipahigayon ang riprap rehabilitation sa maong lugar sa sunod bulan. Kinihuman gisurvey na nila ang maong lugar, kauban ng mga personahe sa City Engineering Office, lakip CDRRMO. Magpahigayon sab sila og orientation seminar sa matag kabalayan kalabot disaster awareness aron mamahimong andam ang mga residente. Yang kandak gani kita survey para for immediate action. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka 11 anyos nga batang babae nga tulo ka adlaw nga missing napalgang patay sa usa ka kasagbutan
sa Manukan, Zamboanga del Norte. Suspect, paryente matud pa sa biktima. Nakaalerto si Krisa Dapitan. Patay na dihang napalgan ang lawas sa 11 anyos nga batang babayi sa usa ka kasagbutan sa barangay Pangandaw sa Manukan, Zamboanga del Norte dihang napalgan kini udto niadtong Biyernes ug ana-ana sa state of decomposition. Sumala sa Manukan Municipal Police Station, una nang gireport nga missing ang bata niadtong Abril 16. Sumala sa kapulisan, buntag niadtong adlaw dihang gibilin sa iyang ginikanan ang bata ngadto sa iyang lola. Apan miadto kuno sa sentro ang lola ug nabilin ang bata sa balay. Dihang pagbalik sa lola, wala na ang bata. Tulo ka adlaw nilang gipangita ang bata apan patay na kining napalgan. Sumala sa kapulisan, migawas sa ilang investigasyon. Gilugos ang bata, una kini gipatay. Bungtod manggod, bungtod ang area nga giikuan sa bata. Based po sa iyang observation, ang bata mo ipaindig nga namasay. Nakayo ang biktima. Hinoon, misurrender sa kapulisan ang sospek sa mismong adlaw nga napalgan ang biktima. Usa kini ka 20 anyos nga lalaki kinsa wala naginganlan pa sa kapulisan. Sumala pa, paryente matud pa kini sa biktima. Matud sa kapulisan, giangkon sa sospek nga gipatay niini ang biktima. Apan wala niini giangkon nga gilugos niini ang bata. Sumala sa sospek, aduna kuno siya'y kauban dihang gihimo niya ang krimen. Gi-inquest din nato ni, voluntary man po siya admit sa krimen na iyang gihimo ito ang pagpatay. Wala ko na gagti. Hindi siya sa kauban niya sa paghimo sa krimen. Magpaabot sa decision sa korte kung magpagawas ba siya o warrant of arrest regarding sa participation at kung gi-confess sa suspect. Sa karon gipaubos na sa inquest proceeding ang suspect nga posibleng mag-atubang og kasong statutory rape with homicide. Wala na sab mihatag pa og pahayag ang suspect. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa pamilya sa biktima. Ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao. Gibutiag sa Nordeco nga madelatar ang activation sa submarine cable nga modugang unta sa supply sa kuryente sa Samal Island. Hinuon na energized na ang 8 megawatt generator set gikan sa Nordeco. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Dili na madayon ang gisaad nga June 30 deadline sa Northern Davao Electric Cooperative con Nordeco alang sa activation sa submarine cable nga mo'y mosupply og 50 megawatts nga kuryente sa isla. Kini ang gibutyag mismo ni Engineer Benedicto Ongking, Technical Services Manager sa Nordeco, dihang giimbitahan kini sa committee hearing sa sangguniang panlalawigan. During the time ang good gi-assist to siya and naka-target taog June 30. But however, na mga latest update karon gikan sa pag-retrieve sa cable nga naaday problema and need po jud siya og kanang repair and evaluate thoroughly. Well, mao nang dili gyud, definitely dili na to makuha ang June 30. Pagpaklaro ni ini nga tentative date lang ang June 30 nga gihatag nila kaniadto tungod wala salay kontrol sa posible nga mga hagit nga moabot kalabot sa ilang implementasyon. Sumala pa, nadaot ang kable rason nga mas nadelatar pa ang activation ni ini. But ang naitabo jud sa kable is during pagkakusog sa linog atong February, well, ang endpoint sa kable sa Pantukan will nabalik dito sa dagat. And during that time, gi-search siya. Actually, wala siya naputol. Ang endpoint lang yun niya nabalik sa dagat. Hangyo lang ni Davao del Norte Board Member Orly Amit nga mo'y nagpatawag sa committee hearing. Kung di gid nila ma-realize, siguro they will humble themselves. Kaya di man pwede nila hawiran ng isa ka area nga di nila kaya ihatag ang ilahang service. So hopefully, maging honest sa ilang sarili. Hinoon, misaad ang Nordeco nga ma-activate na ang submarine cable karong tuiga. Sa kasamtangan, dunay ginapaabot nga modular genset ang Nordeco. Ang maong mga gensets, musupply og anaa sa 12 megawatts nga kuryente sa isla. Kung total nato nga computon, nata sa dispatchable nga moabot coming by April 20 mga 12 megawatt. And with that, ang peak demand nato sa Samal average na lang sa mga 8.5 to 9 megawatt. With that coming ang mga bagong modular genset, well, ma-accommodate na gyud nato ang power requirement sa Samal. Samtang, gilift na sa Nordeco ang rotational brownout sa isla adlong Huwebes. Kinihuman na energize na ang 8 megawatt modular gensets. Sumala sa Nordeco,
Kini ang ilang short-term solution sa problema sa kuryente sa isla, samtang wala pa na-activate ang submarine cable. Mabot sa hapit 13 megawatts ang kinatibukan nga ma-generate sa maong gensets, lakip ang mga existing nga gensets sa isla. Apan sumala sa Nordeco, posible gihapon ang mga unscheduled power interruption. Nagpahimangno sab kini sa publiko nga kung dunay mga poste nga nangatumba o nabanggaan sa mga kahoy nga miresulta sa power interruption, dayon kini nga i-report sa ilang buhatan. Nakasustain nga ang katong mga bagong units na online and napatay reserve jud. So, dili na pa mag-implement the rotational brownout kaya naman ito ang supply. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gitapok sa Cooperative Development Authority Region 9 ang nagkalaing-laing kooperatiba sa Zamboanga Peninsula alang sa pagtuki sa mga pamaagi aron matabangan ang mga micro and small cooperatives nga naglisod sa pag-operate. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gisalmutan sa kapin 200 ka mga kooperatiba sa Region 9 laki pa nga LGUs ug mga stakeholder ang 5th Regional Cooperative Summit sa Zamboanga City. Kini aron matutukan ang mga gagmay nga mga kooperatiba nga wala na rehistro sa Registry of Cooperatives sa Cooperative Development Authority Region 9. Tungod kulang ang mga dokumento kay wala kini ikagasto. Ang daming cooperative sa buong Region 9 pero madami din dito inactive kasi kulang ng support. Gani sumala ni Mayhoy Yuhoy, miyembro sa usa ka kooperatiba sa mga displaced workers sa Zamboanga City, dakong tabang ang aktibidad aron mapasigarbo ang ilang mga produkto. Yes po, kasi para ma-expose na din po yung mga product namin. Sa tala sa CDA 9 as of April 12, 2024, so 1,200 ka kooperatiba sa rehiyon, kapin 600 niini ang wala na kaparehistro. Busagi paningkamutan karon sa buhatan nga makunhuran ang ihap niini. Gumagawa po kami ng mga hakbang na para tumulong, lalong-lalo na sa mga cooperative na hindi na masyadong nag-ooperate dahil sa kakulangan sa dokumento. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Tungod sa grabing kainit sa panahon, gitugutan na sa Zamboanga City LGU ang pagpamubo sa oras sa pagrelibo sa mga traffic enforcer samtang nagmando sa dagan sa trapiko. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Iyahay og diskarte ang mga traffic enforcer sa Zamboanga City aron dili mabulad og dugay sa init sa adlaw sama na lang ni Marlon Francisco. Sumala niya, basta udtong tutok, mabati na ang sobrang kainit sa panahon sa syudad. Busa, magpulihanay sila sa kaubanang enforcer matag 15 minutos sa ilang usa ka oras nga pagmando sa trapiko sa intersection sa Governor Alvarez Street ug Nunez Street aron malikay sa heat stroke. Kambiyan lang kami, 15 minutes to 10 minutes lang kami na medyo. Kaya El Calor de Sol. Sumala sa Zamboanga City LGU, dunay mga traffic enforcer sa syudad nga nag-resign na tungod dili na makaanto sa sobrang kainit sa panahon. Gani, ana na lang sa kapin 90 ka mga traffic enforcer ang gipakatag sa syudad, ilabi pa sa traffic intersection sa Governor Camins ug sa Barangay Putik, Lunsuran. Kay Janet tamin Los Temas naman na resign gani no. Siguro kaya tamin sila busca otro trabaho no. At Los Temas sila kay medyo difícil gani no. Kay tali exposed na nakita na sol. Busa gitugutan na sa Zamboanga City LGU mga traffic enforcer nga magpaigayon og substitution matag usa ka oras nga pagmando sa trapiko. Akal 3 hours sa shifting nila menorakel kasi ben caliente kayo. Base sa forecast sa pag-asa sa Zamboanga, ana sa 40 to 41 degrees Celsius ang heat index sa syudad. Busa pahimangno sa ahensya sa mga nagatrabaho nga mabulad sa init sa adlaw nga moinom og dagang tubig og limitahan ang sun exposure aron malikay sa sakit sama sa heat stroke. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka 34 anyos nga babaeng person with disability sa Maguindanao del Sur ang gingong gilugos. Suspect dakpan pinaagi sa hot pursuit operation. Ano yung report ni Abby Caballero?
April 19, gilugos matud pa ang 34 anyos nga babaeng person with disability o deaf-mute sa may barangay Panagtaban, Radya Buayan, Maguindanao del Sur. Nagapakaon matud kini sa iyang baka dihang nahitabo ang krimen. Nung pumunta nga yung babae doon sa may grassy portion ng lugar, doon na siya sinunggaban, tinutukan ng baril. Yung pagkaka-sign language niya doon sa pinsan niya na pinagsumbungan niya. Daling may report ang biktima kauban ng iyang igagaw ngadto sa otoridad. Duna matud pay nakakita sa 24 anyos nga si alias Anodin nga daling miikyas gikan sa nahitabuan. Busa daling nagpahigayon og hot pursuit operation ang otoridad bato kaniya ug gilayong nadakpan. Saysay sa suspect ngadto sa kapulisan. Ang suspect dati silang magkasintahan, yun po yung kanyang dinadahilan na kaya niya nagawa yun or hinipuan kasi ang inamin niya lang kasi hinipuan niya lang. Base sa medical results sa biktima, duna gayud kini fresh laceration. Ginaandam na ang kasong rape nga ipasaka batok sa suspect. Nakatakda sab ipailawom sa psychosocial intervention ang biktima. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mga wala nagigamit nga wires ug kable nga nagbitay sa kadalanan ang gipanghipos sa Cagayan de Oro City LGU. Mao kini ang padayong pagpanglimpyo sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City ngadto sa mga naglambod-lambod o nagbitay-bitay nga mga kable sa kadalanan. Usa sa ilang gironda ang dalan sa Vamenta Boulevard sa Barangay Carmen. Ang operasyon gipangunahan sa CDO ICT Task Force Serbisyo sa Kable. Gihimo sab kini human ang pipila na sab ka mga motorista ang giingong na disgrasya tungod sa naputol o nagbitay nga mga wire. Human mahipos sa mga unused wires. Gilayon sab nga giplastar sa CDO ICT Task Force ang mga ginagamit pa nga wire aron dili na mabungkag pa. Garbo sa Mindanao ang tulo ka Mindanawan nga nalakip sa top 10 sa 2024 Electronics Engineers Licensure Exam. Ari report ni Justody Humamil. Gipasigarbo karon sa Mindanao State University, General Santos City, ang tubong Tacorong City nga si Jethro Batislaong, kinsa nahimong 4th placer sa 2024 Electronics Engineering Licensure Examination. Valedictorian sa iyang batch niadtong 2023 si Jethro, kinsa nagatrabaho karon sa Cavite. Sumala niya dili lalim ang iyang giagian gikan sa iyang pag-eskwela hangtod na sa pag-review alang sa board exam. Na-receive ko actually yung result while nasa work ako. So, nagulat na lang ako kasi marami ng notification sa messenger ko. Masaya pa masyado. As soon as yung parents ko nagtawag sila, hindi ko actually in-expect na papasa ako kasi napakahirap ng exam. Kinabanghuran sa 5 ka magsuon si Jethro ug nagmalampuson sab sa pag-eskwela ang iyang mga magulang. Busa sumala niya, dako ang pressure nga iyang rabati sa pag-eskwela. Mensahe niya sa mga kabataan nga hatagan og bili ug magkugi sa ilang pagtuon aron magmalampuson. Be passionate with what you are doing. And kung magpili ka ng kurso, dapat kung saan yung gusto mo talaga. Samtang 9th placer si Carl Jefferson Abinsaylay nga graduate sa University of Southeastern Philippines o USEP sa Davao City, kinsa nakakuha og 87.40% rating. Og 10th placer si Harvey Labis Agyabador gikan sa Caraga State University, Butuan City, nga dunay 87.2% rating. Sumala sa Professional Regulations Commission, gawa sa 3,130 nga nagtake sa exam. Ana sa 1,330 ang nakapasa sa maong licensure exam. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Kapin 8 million pesos nga papremyo ang pwedeng madaugan sa bagong promo sa GMA nga Kapuso Big Time Panalo. Pwedeng madaog og tag usa ka milyon ka pesos ang usa ka lucky winner o usa ka sari-sari store owner. Duna say daily ug weekly prizes nga ipanghatag. Aron makadaog, palit lang bisan usang participating products ug isulod kini sa usa ka sobre ug isulat ang inyong pangalan, edad, address, contact number ug signature. Isulat sab ang pangalan sa tindahan nga gipalitan, address ug contact number niini. Busa mga kapuso, ihulog na inyong entry sugod karong Sabado, April 27 hangtod July 5, 2024. At ang isa ang dance music video sa network promo kauban ng mga athletes sa NCAA member schools. Mga kapuso, mag-igmat sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Bisitahan lang official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa kumpletong detalye ug announcements. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV.
o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.